Sinampal ako ng biyenan ko upang ilabas ang galit niya para sa kanyang anak na babae, ngunit hindi niya inaasahang hindi ako madaling apihin, kaya agad akong gumawa ng hakbang. Sa huli, nabaliw sa pagsisisi ang buong pamilya ng asawa ko. Kung minsan, ang maling pagtitimpi ay nagpapaisip sa mga tao na ang kabaitan ay kahinaan. Kapag yumuko ka sa kawalang katarungan kahit minsan lang, susundan ito ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa makalimutan mo na mayroon ka palang dangal. Ngunit ng araw na maglakad ako palabas ng bahay na iyon, naunawaan ko na may mga pintong kapag sumara ay hindi na muling bubukas. Ako si Nena. Ipinanganak ako sa isang maliit na baryo, malapit sa ilog sa probinsya ng Bulacan. Ang nanay ko ay nagtitinda ng gulay sa palengke ng bayan buong taon, at ang tatay ko ay maagang pumanaw dahil sa matinding sakit noong katatapos ko lang ng high school. Mahirap lang kami, pero laging itinuturo sa akin ng nanay ko. Ayos lang maging mahirap sa salapi. Huwag lang mahirap sa pagkatao. Ang pangaral na iyon ay dala ko sa buong paglaki ko kaya naman kalaunan, tuwing kailangan kong mamili sa pagitan ng pagtitimpi at dangal, lagi kong naaalala ang maamong mga mata ng aking ina. Hindi ko kailanman inisip na makakapangasawa ako ng taga-syudad. Matapos makapagtapos ng kursong sports science, naging fitness coach ako sa isang gym sa Maynila. Busy pero stable ang trabaho ko. Hindi kalakihan ang sweldo. Humigit kumulang 25,000 pesos lang kada buwan, pero sapat na para makapagpadala ako ng ilang libo sa nanay ko sa probinsya, at ang natitira ay iniipon ko para sa kinabukasan. Doon ko nakilala si Mateo. Siya ay isang instructor sa isang kolehiyo. Ibang-iba ang hitsura niya sa matipunong pangangatawan ng mga madalas pumunta sa gym. Si Mateo ay mabait, tahimik, at laging nakasuot ng itim na salamin. Noong una ay tinuturing ko lang siyang ordinaryong kliyente. Pero araw-araw siyang dumarating sa tamang oras. Pagkatapos mag-gym, naghahanap siya ng kung ano-anong dahilan para magtanong pa tungkol sa diet at paraan ng pag-eehersisyo. Minsan ay napangiti ako. Ang dami mong tanong, baka bukas maging fitness coach ka na rin. Ngumiti rin siya, kung pwedeng makasama habang buhay ang coach ko, sulit naman. Napatawa ako sa matapang niyang pagtatapat, ngunit mula rin ng araw na iyon, nagsimulang tumibok ang puso ko. Nililigawan ako ni Mateo ng halos isang taon. Hindi siya nangako ng malalaking bagay, hindi sinabing bibigyan niya ako ng malaking bahay, at hindi rin gumuhit ng isang mayamang kinabukasan. Lagi lang siyang nandyan kapag kailangan ko siya. Kapag umuulan, naghihintay siya sa ilalim ng shed hanggang sa matapos ang shift ko. Kapag may sakit ang nanay ko, tahimik siyang bumibili ng gamot para ipadala sa probinsya. Kahit noong anibersaryo ng kamatayan ng tatay ko, humingi siya ng leave sa pagtuturo para umuwi at tulungan kaming mag-ina na magluto ng handa. Naniwala akong tama ang napili kong tao. Ang nakakalungkot lang, tama ang napili kong lalaki ngunit maling pamilya ang napasukan ko. Sa unang araw na dinala ako ni Mateo para ipakilala, matagal akong tinitigan mula ulo hanggang paa ng kanyang ina na si Nanay Rosa. Nagtanong siya, "Taga saan ka?" "Sa Bulacan po." "Anong trabaho ng mga magulang mo?" "Mula pagkabata, nanay ko na lang po ang kasama ko." Tumango siya at hindi na nagsalita. Pero mula sa mga matang iyon, naramdaman ko na ang isang hindi nakikitang pader. Napakatahimik ng hapunan namin ng araw na iyon. Pagkatapos kumain ay kusa akong pumunta sa kusina para maghugas ng pinggan. Sumunod din si Nanay Rosa. Tumayo siya sa tabi ko habang nagpupunas ng kamay at dahan-dahang nagsalita. Si Mateo ang pag-asa ng buong pamilya. Nakapag-aral siya ng maayos, may magandang trabaho. Ang gusto ko lang ay makapag-asawa siya ng nararapat sa kanya. Naiintindihan ko po. Ngumiti ako. Pagbubutihan ko po. Hindi siya sumagot. Mula ng araw na iyon, alam kong kailangan kong magsikap ng higit sa iba. Nangyari ang kasal matapos ang halos isang taong pagiging magkasintahan. Tumanggap lamang ang nanay ko ng 100,000 pesos bilang tulong sa kasal mula sa kanila at tahimik na ibinalik sa aming mag-asawa ang 70,000 pesos. Sabi niya, itabi namin iyon para pambili ng mga gamit. Umiyak ako noon. Tiningnan lang kami ng biyanan ko at sinabing, taga-probinsya pero nagmamayabang pang mahiya. Natawa na lang ako. Inisip ko na ipapaunawa rin sa kanya ng panahon kung sino talaga ako. Ngunit nagkamali ako. Sa mga unang buwan pagkatapos ng kasal, mahal na mahal pa rin ako ni Mateo. Lagi siyang pumapagitna kapag may hindi pagkakaunawaan kami ng kanyang ina. Nagsimulang magbago ang lahat mula nang makipaghiwalay sa asawa, ang kapatid niyang babae na si Yasmin. Bumalik si Yasmin para tumira sa amin. Ang bahay na noon ay para sa 4 na tao lamang.
biglang naging masikip. Mula umaga hanggang gabi, halos ako na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Gumigising ako ng 6:00 ng umaga para magluto, pumapasok sa trabaho hanggang hapon, dumadaan sa palengke pagkatapos ng shift para bumili ng ulam, pag-uwi ay magluluto ng hapunan. Pagkatapos kumain ay maghuhugas ng pinggan, maglalaba, at maglilinis ng bahay. Samantalang si Yasmin ay natutulog hanggang tanghali bago bumangon. Minsan, dinalhan ko siya ng bagong lutong ginataang monggo. Kumain siya ng isang kutsara at ibinaba iyon. Masyadong matamis daw. Kinabukasan, binawasan ko ang asukal. Sabi naman niya, sino ba namang kakain ng ganito? May araw na bumili ako ng mangga. Nireklamo niyang hilaw pa. Nang bumili ako ng hinog na mangga, sinabing sobrang lambot. Nang bumili ako ng galunggong malansaraw, nang bumili ako ng bangus, masyado raw mabuto. Lahat ng gawin ko ay mali. Laging kumakampi ang biyenan ko sa kanyang anak. Kagagaling lang ni Yasmin sa sirang pagsasama, kaya hindi maganda ang pakiramdam niya. Ako daw ang hipag kaya dapat akong magbigay. Nagtimpi na naman ako. Sinabi ko sa sarili ko na magiging maayos din ang lahat. Ngunit ang pagtitimpi ko ay hindi nagbunga ng respeto. Ginawa lang nitong isipin ng iba na hindi ako marunong lumaban. Naganap ang pinakamatinding pangyayari noong isang hapon sa katapusan ng Marso. Araw iyon ng babang luksa o anibersaryo ng pagkamatay ng tiyuhin ng asawa ko. Mula 5:00 ng umaga, mag-isa akong namalengke para maghanda ng pagkain para sa mga bisita. Natapos ako ng 2:00 ng hapon, pinuri ng lahat ang masasarap na pagkain, tuwang-tuwa si Nanay Rosa. Inakala kong sa wakas ay mapapansin na rin ang mga paghihirap ko. Ngunit pagkatapos kumain ng mga bisita, biglang tumakbo pababa mula sa itaas si Yasmin. Natataranta siya. Nanay, nawawala ang gintong pulseras ko. Biglang nanlamig ang paligid. Nagkatinginan ng lahat. Nagtanong si Nanay Rosa, hinanap mo na bang mabuti? Hinanap ko na po sa lahat ng sulok. Inilibot ni Yasmin ang kanyang mga mata at tumigil sa akin. Kaninang tanghali, umakyat ka ba sa kwarto ko para kunin ang mga maruruming damit at labhan? Tumango ako. Oo. Tumingin-tingin ka ba sa kwarto ko? Oo. Para tingnan kung may mga gamit? May nakita ka bang pulseras ko? Umiling ako. Wala. Ngumiti ng mapakla si Yasmin. Nakakapagtaka. Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko. Ngayon nawawala ang gamit ko. Sino ang kukuha? Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Yasmin, anong ibig mong sabihin? Kung anong ibig kong sabihin, alam mo na yon. Tumingin ako kay Mateo. Nakatayo siya ilang hakbang ang layo. Nakakuyom ang dalawang kamay ngunit nananatiling tahimik. Tumingin uli ako sa biyenan ko. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang boses niya ay sinlamig ng yelo. Nena, kung kinuha mo, ilabas mo na. Tayo-tayo lang dito, walang magpapahirap sa'yo. Lumuha ang mga mata ko, nanay, hindi po ako kumuha. Tinitigan ako ni Nanay Rosa sa mata. Nagsasabi ka ba ng totoo? Magsalita ka. Eksakto sa sandaling iyon, napaiyak si Yasmin. Nanay, ilang taon kong inipon ang perang pambili ng pulseras na iyon. Ang pag-iyak na iyon ay nagdulot ng tensyon sa buong bahay. Ilang kamag-anak ang nagsimulang tumingin sa akin ng may pagdududa. Lumingon ako kay Mateo. Magsalita ka. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit yumuko rin. Sa sandaling iyon, may nadurog sa loob ko. Naintindihan ko, ang taong pinaka-pinagkakatiwalaan ko ay pinili ang manahimik. Humakbang pa papalapit si Nanay Rosa. Kung hindi ikaw ang kumuha, tumigil siya ng ilang segundo. Bakit ikaw lang ang pumasok sa kwarto niya? Huminga ako ng malalim. Kinuha ko lang po ang mga damit niya para labhan. Wala na po akong ibang ginalaw. Walang nagsalita. Napakatahimik ng buong silid, kaya't malinaw kong naririnig ang bawat tiktak ng orasan sa dingding. Biglang huminga ng malakas si Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay. Bago ko pa maintindihan kung ano ang nangyayari, isang malakas na pak ang umalingaw-ngaw sa gitna ng silid na puno ng tao. Nakakapaso ang init sa kaliwang pisngi ko. Natigilan ako, hindi dahil sa sakit kundi dahil hindi ako makapaniwala. Ang taong nanakit sa akin ay mismong ang biyenan ko sa harap ng buong angkan. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay para hawakan ang namumula kong pisngi. Sa isip ko, iisa lang ang umiikot na ideya. Kung patuloy akong yuyuko ngayon, simula bukas ang buhay ko ay hindi na magiging akin. Nakatayo pa rin sa harap ko si Nanay Rosa. Ang kamay na kalalapag lang ay nanginginig pa ng bahagya dahil sa emosyon.
Ang kanyang mga mata ay walang kahit kaunting pagsisisi, kundi puno lamang ng galit na hinaluan ng pagkabigo, na tila sa isip niya, ng oras na iyon, ako ay naging isang manugang na magnanakaw, samantalang ako ay nakatayong tahimik sa gitna ng maraming tao. Mainit ang kaliwang pisngi ko ngunit napakalamig ng puso ko, na tila nagyayelo na ang lahat ng emosyon ko. Dahil ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang malakas na pananakit kanina, kundi ang mga matang nakatingin sa akin. May mga nag-uusisa, may nagdududa, may umiiling at nagbubuntong hininga, ngunit bigla na lang walang ni isang taong nanindigan para sabihing kailangang linawin muna ang lahat bago maghusga. Tumingin uli ako kay Mateo. Nakatayo pa rin siya sa dati niyang pwesto. Mahigpit na nakakuyom ang dalawang kamay. Gumagalaw ang mga labi na tila may gustong sabihin, pero nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, bigla kong napagtanto na may mga pananahimik na mas masakit pa kaysa sa salita ng panunumbat. Dahil kahit paano, kung sinumbatan niya ako, naipahayag sana niya ang kanyang iniisip. Ngunit ngayon, pinili niyang tumayo sa gitna. Hindi ako pinotektahan, ngunit hindi rin tinutulan ang kanyang ina. Ang pananahimik na iyon ay tila pagtanggap na karapat-dapat akong tratuhin ng ganoon. Huminga ng malalim si Yasmin at tumingin sa akin na may kasamang matinding pagkabigo. Ate, gusto ko lang magsabi ka ng totoo. Kung nagigipit ka sa pera, sabihin mo lang sa buong pamilya, walang magpapahiya sa'yo. Pagkarinig ko noon, napangiti ako. Napakagaan ng ngiti ko, napakagaan na kahit ako mismo ay nakaramdam ng pagkabanyaga dito. Dahan-dahan kong ibinaba sa mesa ang hawak kong tray ng prutas at tinitigan ng diretso si Yasmin. Tingin mo ba kulang ako ng 20,000 pesos para kumuha ng gamit mo? Bahagyang natigilan si Yasmin pero agad sumagot. Wala akong sinabing ganyan, pero bukod sa'yo, sino pa bang pumasok sa kwarto ko? Lumingon ako sa lahat. Kung iniisip ng lahat ngayon, na ako ang kumuha. Walang kwenta kahit magpaliwanag pa ako, pero sasabihin ko ang isang huling salita. Hindi pa ako kumukuha ng anumang bagay na hindi akin. Noon hindi, at hindi rin sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Nanay Rosa. Sino ba namang nagkakamali ang aamin na mali siya? Isang tiyuhin na nakaupo malapit sa pinto ang nagsalita. Baka mas mabuting hanaping mabuti muna, baka nailagay lang sa maling lugar. Umiling si Yasmin, hinanap ko na po lahat. Isang tita rin ang sumingit, si Tita Carmen. 3 taon nang manugang si Nena at masipag siya. Hindi ko nakikitang sakim siyang bata. Agad lumingon si Nanay Rosa. Hindi kayo magkasama sa bahay, kaya hindi nyo alam. Maraming nangyayari sa loob ng bahay na hindi nasasabi sa iba. Ang salitang iyon ay nagpabigat muli sa paligid. Bigla akong nakaramdam ng pagod na pagod hanggang sa ayaw ko nang magpaliwanag pa. 3 taon kong pinilit na mapansin. Pinilit na maging mabuting manugang, pinilit na ibagay ang bawat pagkain, bawat salita, bawat relasyon sa pamilyang ito. Ngunit dahil lamang sa isang gamit na hindi pa nahahanap, lahat ng ginawa ko ay nabura sa isang iglap. Huminga ako ng malalim, Nanay. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon na tinawag ko siya sa ganoong kalmadong boses. Kung naniniwala na kayong nagkamali ako, hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Ngunit bago kayo magpasya sa anumang bagay, maaari bang hanapin uli sa huling pagkakataon? Halukip-kip si Nanay Rosa. Nahanap na. Hayaan niyo po akong maghanap. Agad sumagot si Yasmin. Hindi na kailangan. Bakit? Dahil ayaw kong ang pinaghihinalaang kumuha ng gamit ang siya ring maghanap ng gamit. Ang salitang iyon ay parang isang napakaliit na kutsilyo na direktang sumugat sa aking dangal. Tumingin ako kay Mateo. Ganoon din ba ang iniisip mo? Yumuko si Mateo ng ilang segundo bago mahinang nagsalita. Baka mas mabuting hayaan mo na munang maghanap uli ang iba. Bahagyang tumango ako. Tinatanong kita kung naniniwala ka sa akin. Tahimik si Mateo. Ang pananahimik na iyon ang naging sagot niya. Hindi ako umiyak, hindi rin ako nanisi. Naramdaman ko lang sa puso ko na parang may isang pintong sumara ng napakagaan, walang ingay na ginawa, ngunit sapat na para mahiwalay ako sa lahat ng taong nakatayo sa silid na iyon. Yumuko ako para pulutin ang bag ko. Napakabagal ng aking mga hakbang, walang sino mang pumigil sa akin, at walang nagsabing manatili ako para linawin ang lahat. Nang makarating ako sa pinto, biglang narinig sa likuran ang boses ni Nanay Rosa. Kung lalabas ka sa pintong yan ngayon, ikaw ang mananagot sa desisyon mo. Tumigil ako ng ilang segundo, hindi lumingon. Papanindigan ko ang pinili ko, at ang katotohanan ay lilitaw rin sa kalaunan. Pagkasabi nito, binuksan ko ang pinto at lumabas.
Napakagaan pa rin ng hangin noong hapong iyon ng katapusan ng Marso. Napakaganda rin ng sikat ng araw. Ngunit naramdaman ko na parang lumalabo ang lahat ng nasa harap ko na tila natatakpan ng manipis na hamog. Dahan-dahan kong binagtas ang eskinita at umupo sa batong upuan sa harap ng maliit na parke sa tapat ng aming subdivision kung saan madalas kaming kumain ng sorbetes ni Mateo pagkatapos ng trabaho. Ang lugar kung saan hinawakan niya ang kamay ko at sinabing hindi niya hahayaang masaktan ako. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang taon, ang lalaki ring iyon ay nakatayo na lamang habang pinapanood akong nag-iisa sa gitna ng mapanghusgang mga mata nang walang tapang na magsabi kahit isang salita na naniniwala siya sa kanyang asawa. Sunod-sunod na nag-vibrate ang cellphone ko sa loob ng bag. Tumatawag si Mateo. Tiningnan ko ang screen at hinayaan itong tumunog hanggang sa mamatay. Makalipas ang ilang minuto, may mensahe. Umuwi ka na, galit lang si nanay. Tinitigan ko ang mensaheng iyon ng matagal at napangiti ng bahagya. 3 taon na ang nakakalipas. Sa tuwing may problema, laging sinasabi niya na siya ang bahala. 2 taon na ang nakakalipas. Sinabi niyang magtiis lang ako ng kaunti. 1 taon na ang nakakalipas. Sinabi niyang tumatanda na ang nanay niya. Ngayon naman, pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang mensahe na lang niya sa akin ay umuwi ka na. Kaya pala sa puso niya, ang taong kailangang magparaya habang buhay ay laging ako. Tahimik kong binura ang pag-uusap. Huminga ng malalim at tinawagan ang nanay ko. Masayang sumagot ang nanay ko pagkasagot pa lang ng tawag. Anak, tapos na ba ang handaan niyo dyan? Pagkarinig sa boses ng nanay ko, biglang nagbara ang lalamunan ko, ngunit pinilit kong panatilihing normal ang boses ko. Opo, tapos na po. Pagod ka ba anak? Medyo po. Ngumiti ang nanay ko ng maamo. Kung pagod ka, umuwi ka sa probinsya sa weekend, ipagluluto kita ng sinigang na baboy. Lumingon ako sa dumadaang mga tao. Namumula ang aking mga mata. Opo, wala akong kinuwento. Alam ko na kapag umiyak ako kahit isang beses, sasakay agad sa bus ang nanay ko pa Maynila kahit gabi na. Buong buhay niya, masyado siyang naghirap para sa akin. Sa pagkakataong ito, gusto kong solusyonan ito ng mag-isa. Dahil lubos kong naiintindihan, kung kahit ako mismo ay hindi kayang ipagtanggol ang sarili kong karangalan, walang ibang gagawa noon para sa akin. At eksakto sa mapayapang sandaling iyon, na tila napakapangkaraniwan, hindi ko alam na sa likod ng bahay na pinanggalingan ko, unti-unting lumalabas ang katotohanan. Isang katotohanang sapat para ipamuhay ng buong pamilya ng asawa ko, ang kanilang mga araw sa pagsisisi na hindi natatapos. Umalis ako sa parke nang magtakip silim na. Ang hangin mula sa ilog ay nagdala ng kaunting lamig. Pero ang bigat ng puso ko ay parang may nakapatong na bato. Dahan-dahan ang mga hakbang ko, papunta sa isang maliit na motel na hindi kalayuan sa sentro ng syudad. Sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin at walang nagtatanong kung anong nangyari sa akin, kinuha lang ng receptionist ang ID ko, ibinigay ang susi ng kwarto at ngumiti ng magalang. Ang ordinaryong pangyayaring iyon ay biglang nagpagaan ng pakiramdam ko. Dahil matapos ang buong hapon ng paghihinala at mapanghusgang tingin, natanto ko na kung minsan ang pinakasimpleng paggalang ay nagmumula sa mga taong ganap na estranghero. Ang kwarto ay halos 20 metro kwadrado lang, pero napakalinis. Ibinaba ko ang bag ko sa upuan, binuksan ang bintana para makapasok ang hangin, at umupo ng tahimik sa harap ng unti-unting nagbabagong kulay na kalangitan. Umilaw uli ang screen ng telepono ko. Sa pagkakataong ito ay hindi si Mateo kundi si Ate Tess, ang manager sa pinagtatrabahuan kong gym. Nena, lumiban ka ba sa trabaho ngayon? Kanina pa kita tinatawagan. Sumagot ako ng mahina. Opo, nag-leave po muna ako ng isang araw. May sakit ka ba? Wala po, medyo pagod lang. Tumawa si Ate Tess. Magpahinga ka lang. Kalusugan ang pinakamahalaga. Napakabilis na tapos ng tawag pero napaisip ako ng matagal. Dahil sa lugar ng trabaho ko, laging tinatanong ng mga tao kung okay lang ako bago nila itanong kung anong nagawa ko. Samantalang sa bahay nakabibitaw ko lang, ang unang inaalala ng mga tao ay kung may nagawa ba akong ikakadismaya nila. Pagsapit ng gabi, tumawag uli si Mateo. Sa pagkakataong ito ay sinagot ko. Sa kabilang linya, narinig ang pagod niyang boses. Nasaan ka? Sa labas. Susunduin kita. Wag na. Nena, wag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Natahimik ako ng ilang segundo bago nagtanong ng dahan-dahan. Naniniwala ka ba sa akin? Hindi agad sumagot ang kabilang linya.
Tanging mahinang buntong hininga ang dumaan sa telepono. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat. Ngumiti ako ng bahagya. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Patuloy na nanahimik si Mateo. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na ako nakaramdam ng pagkadismaya sa pananahimik na iyon. Dahil sa sandaling ito, naunawaan ko na ang sagot na kailangan kong malaman. Kung talagang naniniwala ang isang asawa sa kanyang misis, sasagot siya agad ng walang pagdadalawang isip. Ngunit kapag kailangan pang pag-isipan, nangangahulugan iyon na mayroon pa ring pagdududa sa puso niya. Dahan-dahan kong sinabi, Mateo, hindi ako galit sa'yo. Sumagot siya agad, Talaga? Oo, dahil naiintindihan ko na. Anong naintindihan mo? Naintindihan kong may mga taong hindi masama. Sadyang takot lang silang makasakit ng damdamin ng iba, kaya sa huli, ang sinasaktan nila ay ang taong laging nakatayo sa tabi nila, na tahimik ang kabilang linya. Nagpatuloy ako, umuwi ka na, at alagaan mo ang nanay mo. Pagkatapos ay kusa kong pinatay ang tawag. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil marami akong inisip tungkol sa mga nakaraang taon. Naalala ko ang bawat pagkakataon na sinubukan kong makibagay sa pamilya ng asawa ko, ang bawat regalong binili ko para sa biyenan ko tuwing may okasyon, bawat damit na tahimik kong nilalabhan para kay Yasmin, bawat hapunan na inihahanda ko bago magising ang buong pamilya. Lahat ng iyon ay hindi nagparamdam sa akin na ako'y kawawa. Ang nakakapagpalungkot sa akin ay ang katotohanang ang aking mga pagsisikap ay hindi kailanman itinuring bilang tapat na pagmamalasakit. Itinuring lang itong natural na responsibilidad ng isang manugang. Kinaumagahan, gumising ako ng maaga, nagsuot ng damit pang ehersisyo at nagjogging sa gilid ng ilog bilang isang nakagawian kong hindi kailanman nawala. Bawat pantay na paghinga ko ay unti-unting nagpapalinaw sa isip ko. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang makontrol ng emosyon ang buhay ko. Kung malakas pa ako, may trabaho, at naghihintay ang nanay ko sa probinsya, walang dahilan para sumuko dahil lang sa isang insidente. Pagbalik sa kwarto, binuksan ko ang laptop ko, tiningnan ang lahat ng bank account, ang naipong pera mula sa ilang taon kong pagtatrabaho, at ang personal kong ipon ay sapat na para makapagrenta ng maliit na apartment kung kinakailangan. May stable akong trabaho, mga estudyanteng nagpapahalaga sa akin, kaya kong buhayin ang sarili ko nang hindi umaasa kahit kanino. Nang maisip ko iyon, bigla kong naramdaman ang hindi pangkaraniwang kapayapaan sa puso ko. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na ako natatakot na magsimulang muli. Samantala, sa bahay ng pamilya ni Mateo, ang atmosfera ay hindi na kalmado gaya ng kahapon. Nakahain na ang almusal pero walang gustong kumain. Ilang beses tiningnan ni Nanay Rosa ang bakanting upuan ko at saka lumingon palayo. Uminom lang nang nagmamadali si Mateo ng tubig at naghanda ng pumasok sa eskwelahan. Tinawag siya ni Nanay Rosa. Talaga bang hahayaan mo na lang ang asawa mo? Natigilan si Mateo. Hahanapin ko po siya. Pagsasabihan ko siyang umuwi at humingi ng tawad sa kapatid ko. Tumingala si Mateo para tingnan ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon ay nagtanong siya sa napakahinang boses, Paano po kung hindi si Nena ang kumuha, nanay? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Si Yasmin na nagsiselfone ay biglang napahinto ang kamay. Napakunot noo si Nanay Rosa. Ano bang pinagsasasabi mo? Nagtatanong lang po ako ng paano kung... Pabagsak na ibinaba ni Nanay Rosa ang kubyertos sa mesa. Walang paano-paano. Siya lang ang pumasok sa kwarto. Hindi na nagsalita si Mateo, pero sa mga mata niya ay may halong pag-aalinlangan na kahit siya ay hindi mapakali. Dahil halos hindi siya nakatulog buong gabi, paulit-ulit sa isip niya ang imahe nang tanungin ko siya kung naniniwala ba siya sa akin. Isang napakaikling tanong, ngunit nag-iwan ng walang hanggang pagsisisi sa kanya. Eksakto sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Yasmin. Tiningnan niya ang pangalan ng tumatawag at bahagyang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Hello! Walang nakakaalam kung ano ang sinasabi ng nasa kabilang linya. Makikita lamang na unti-unting nakaramdam ng kaba si Yasmin. Mabilis siyang tumayo at lumabas sa balkonahe. Pinababa ng husto ang boses niya. Pagkatapos ng 10 minuto, ay bumalik sa loob. Ngunit mula ng oras na iyon, ang mukha niya ay hindi na natural gaya kanina. Minsan ay sumusulyap sa telepono, tapos agad pinapatay ang screen kapag nakikitang may nakatingin sa kanya. Ang munting reaksyong iyon ay hindi nakatakas sa mga mata ni Mateo. Nagsimula siyang makaramdam na may mali. Bagaman hindi pa niya alam kung ano,
ang kutob niya ay lalong naging malinaw. Tila ang katotohanan ay malapit na, kaunting oras na lang, at ang lahat ng itinatago ay kusang lalabas sa liwanag. Pumasok si Mateo sa paaralan ngunit halos hindi siya makapag-focus sa pagtuturo. Tuwing tumitingin siya sa lesson plan sa ibabaw ng mesa, bumabalik sa isip niya ang aking napakakalmadong mukha noong palabas ako ng bahay ng araw na iyon. Walang sigawan, walang luha, at mas lalong walang pagwawala. Ang kapayapaang iyon ang nagpalala ng kaba niya kaysa sa anumang pag-aaway noon dahil alam niya na hindi ako madaling sumuko sa isang bagay na inalagaan ko ng maraming taon. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili kong umalis ng tahimik. Manggagaling lamang iyon sa napakatinding pagkadismaya, kaya ayaw ko nang ipaglaban pa. Pagkatapos ng klase, nakatanggap ng tawag si Mateo mula sa kanyang katrabaho. Mateo, may meeting ang department nating mamayang hapon, wag mong kalimutan. Sumagot ng nagmamadali si Mateo, liban muna ako. May emergency ba? Oo, emergency. Pinatay niya ang tawag at agad nagmaneho papunta sa gym kung saan ako nagtatrabaho, umaasang makikita ako. Ngunit pagpasok pa lang niya sa lobby, magalang nang ngumiti ang receptionist. Hinahanap niyo po si Coach Nena? Tumango si Mateo. Nag-leave po siya ng ilang araw. May sinabi ba siyang pupuntahan? Wala po. Sabi niya lang po kailangan niyang ayusin ang problema sa pamilya. Nagpasalamat si Mateo at tahimik na lumabas. Nakakasilaw pa rin ang sikat ng araw sa unang oras ng hapon ngunit napakabigat ng nararamdaman niya. Bigla niyang napagtanto na sa 3 taon ng aming pagsasama, hindi niya kailanman itinanong sa akin kung saan ko gustong pumunta pagkatapos ng trabaho o kung may matalik ba akong kaibigan na mapagsasabihan. Dahil laging inakala niyang pag-uwi niya, ay nandoon ako, naghihintay sa kanya. Ngayon na wala na ako sa bahay, nalaman niyang hindi niya alam kung saan ako hahanapin. Habang si Mateo ay nahihirapan sa traffic ng syudad, patuloy ang panunumbat ni Nanay Rosa sa bahay. Masyado mo kasing sinunod-sunod ang asawa mo kaya naglakas loob siyang lumayas ng ganyan. Sumali rin si Yasmin sa usapan. Tama po kayo nanay. Ang ginawa niya ay parang ginawang katawa-tawa ang pamilya natin sa harap ng mga kamag-anak. Bumuntong hininga si Nanay Rosa. Bukas kapag nagtanong ang mga tao kung nasaan ang manugang ko, anong isasagot ko? Nakaupo sa dulo ng mesa si Tatay Pedro, ang tatay ni Mateo na buong umaga ay nanatiling tahimik at ibinaba ang hawak na dyaryo. Bakit hindi niyo tawagin para makapag-usap ng maayos? Agad tumutol si Nanay Rosa. Kusa siyang babalik. Tiningnan ni Tatay Pedro ang kanyang asawa. Paano kung hindi siya nagkamali? Natigilan si Nanay Rosa ng ilang segundo at sumagot, "Pinaghihinalaan mo rin ba ako? Wala akong pinaghihinalaan. Iniisip ko lang na dapat maging malinaw ang lahat." Ito ang unang pagkakataon matapos ang maraming taon na sumalungat si Tatay Pedro sa kagustuhan ng asawa niya sa harap ng kanilang mga anak na ikinagulat din ni Yasmin. Natahimik naman ng matagal si Nanay Rosa bago tumayo papunta sa kusina. Ngunit sa puso niya ay nagsimula na ring lumitaw ang munting pag-aalinlangan na pilit niyang hindi tinatanggap. Kinahapunan, sinabi ni Yasmin na kailangan niyang makipagkita sa isang kaibigan at nagmamadaling nagpalit ng damit. Pagdating niya sa pinto, ay eksakto namang nakauwi si Mateo. Saan ka pupunta? Makikipagkita sa kaibigan. Sinong kaibigan? Pilit nang ngumiti si Yasmin. Dating kaibigan lang. Tinitigan ni Mateo ang kapatid ng ilang segundo at biglang nagtanong, "Saan mo nga pala nabili yung pulseras mo?" Nagulat si Yasmin. "Bakit mo tinatanong?" "Gusto ko lang malaman." Sa isang platero sa Ongpin. "Nasa sayo pa ba ang resibo?" Bahagyang nataranta si Yasmin. "Matagal na yon, baka nawala na." Tumango si Mateo ngunit ang paningin niya ay sinundan ang kanyang kapatid nang matagal hanggang sumara ang pinto. Kinagabihan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Ate Tess, ang manager ng gym. "Nena, may naghanap sa iyong matandang kliyente. Bakit daw hindi ka nagpapakita?" Sinabi kong naka-leave ka. Nagpapasabi rin siya na asikasuhin mo ang personal mong problema. Hihintayin ka ng klase mo. Nang mabasa ko ang mensaheng iyon, napangiti ako. Siguro nga, marami pang ibang taong handang magtiwala sa akin nang walang anumang hinihinging patunay. Ang tiwalang iyon ang nagpatibay sa aking desisyon. Binuksan ko ang maliit kong notebook na palaging daladala ko at nagsimulang isulat ang mga dapat kong gawin sa mga susunod na araw. Maghanap ng apartment na malapit sa trabaho, ilipat ang ilang personal na gamit, ayusin ang budget ko, at pinakamahalaga, umuwi sa probinsya para bisitahin si nanay matapos ang ilang buwang tawag lang sa telepono.
Habang nagsusulat, mas gumagaan ang isip ko. Tila sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, binigyan ako ng karapatang magdesisyon para sa sarili kong buhay kaysa palaging isipin kung ano ang sasabihin ng iba. Eksakto sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Si Tatay Pedro. Medyo nagulat ako pero sinagot ko pa rin. Hello tatay. Natahimik ang kabilang linya bago nagsalita. Kamusta ka? Ayos lang po ako. Gusto ko lang mangamusta. Mabagal. At may halong pag-aalala ang boses niya. Huwag mong sisihin ang Nanay Rosa mo. Mainitin talaga ang ulo niya. Sumagot ako ng mahinahon. Wala po akong sinisisi. Ayos lang po ako. Bumuntong hininga si Tatay Pedro. Alam kong marunong kang umunawa, pero kung sobra ang pangunawa, minsan ikaw na ang nauubos. Pagkarinig ko noon, nagbara ang lalamunan ko. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang pagkakataon na may tunay na nakapansin sa mga tiniis ko ng tahimik sa pamilya ng asawa ko. Bago ibinaba ang telepono, sinabi lang niya, kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Matagal akong nakaupo sa tabi ng bintana pagkatapos ng maikling tawag na iyon. Habang sa kabilang panig ng syudad, si Mateo ay nakaupo sa loob ng kanyang kwarto at hindi sinasadyang nakita niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng drawer na dating ipinatago ko sa kanya. Pagbukas niya, ay nakita niya ang mga resibo ng mga regalong binili ko para kay Nanay Rosa tuwing may okasyon at isang kwaderno ng mga ginastos sa loob ng 3 taon na maingat kong isinulat. Ang bawat pahina ay puno ng mga numero at simpleng tala tulad ng gusto ni nanay ng buko pandan, nalulungkot si Yasmin, kaya ibibili ko ng paborito niyang prutas, mag-ipon ng higit sa buwang ito para ipa-check up si nanay sa katapusan ng taon. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang binubuklat ang bawat pahina. Dahil sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang asawa na inakala ng buong pamilya na nakadepende sa kanila ay siya palang tahimik na nagsakripisyo ng pinakamalaki. Samantalang siya, na nangakong poprotekta sa akin, ay hindi man lang binuksan ang notebook na ito para maintindihan ang lahat ng bagay na hindi ko kailanman isinumbat. Matagal nakaupo si Mateo sa harap ng lumang kwaderno. Bawat pahina ay isinulat ko ng maayos at maingat. Hindi lamang ang mga gastusin ng pamilya, kundi pati na rin ang bawat simpleng tala. Ngayon, gusto ni nanay ng pritong tilapia, kaya bibili ako ng maaga sa palengke para sariwa pa ang isda. Sa weekend, papalitan ang salamin ni Tatay Pedro dahil malabo na ang luma niya. Sa kaarawan ni Yasmin, order ng cake na hindi gaanong matamis dahil umiiwas siya sa asukal. Habang nagbabasa, naramdaman niyang naluluha siya. Dahil sa loob ng 3 taon, laging iniisip niya na lahat ng nangyayari sa bahay ay normal lang. Ang masarap na pagkain ay normal, ang malinis na damit ay normal, ang maalaga ang mabuti ang mga magulang ay normal din. Ni minsan hindi niya tinanong kung gaano karaming pawis ng taong tahimik na gumigising ng mas maaga sa lahat at natutulog ng mas huli bawat araw ang nasa likod ng mga bagay na iyon. Dahan-dahan niyang isinara ang kwaderno at binuksan ang katabing drawer kung saan ko iningatan ang mga sobre ng sweldo buwan-buwan. Sa loob ay may ilan pang mga piraso ng papel kung saan malinaw na nakasulat ang bawat naipon kong pera. Pera para pampaayos ng washing machine, pera para sa emergency kapag nagkasakit si nanay, pera pambisita sa probinsya. May isa pang sobre na may maliit na sulat para sa bakasyon ni nanay at tatay sa Palawan kapag nagretiro sila. Matagal na hinawakan ni Mateo ang sobreng iyon, habang ang mga kamay niya ay nanginginig dahil alam niyang hindi kailanman nalaman ng kanyang mga magulang na may ganoong inilala ang pera. At hindi ko rin ito sinabi sa kahit kanino. Eksakto sa pagkakataong iyon, pumasok sa kwarto si Nanay Rosa. Nang makita niya ang kanyang anak na nakatulala, tinanong niya ito. Anong tinitingnan mo? Iniabot ni Mateo ang kwaderno. Tingnan niyo po. Kinuha iyon ni Nanay Rosa nang hindi nagpapakita ng emosyon. Noong una, mabilis lang niyang binuklat ang ilang pahina, pero habang nagbabasa, bumabagal ang paggalaw niya at unti-unting nawawala ang pagiging matigas niya. Nakita niya ang mga tala tungkol sa kanyang paboritong pagkain, regular na check-up, at maging ang mga sukat ng blood pressure niya buwan-buwan na kahit siya ay hindi na matandaan. Kaya pala tuwing sinasabi niya na nahihilo siya, tahimik kong itinatala upang ipaalala sa kanya na magpa-check up at walang kahit anong pagmamayabang. Dahan-dahang inilapag niya ang kwaderno. Maingat lang talaga siya. Tiningnan ni Mateo ang ina niya. 3 taon. Minsan ba pinuri niyo siya kahit isang beses? Hindi sumagot si Nanay Rosa. Minsan ba tinanong niyo siya kung napapagod siya? Pananahimik muli. Naisip niyo ba, kung talagang mukhang pera siya,
Para saan pa't magbubukod siya ng pera pambili ng gamot para kay tatay at regalo para sa inyo kada buwan, at nag-aalala siya sa lahat ng kailangan nyo. Yumuko si Nanay Rosa pero agad bumalik sa kalmado. Kahit ano paman, nawawala ang pulseras. Bumuntong hininga si Mateo. Gusto ko ring malaman kung saan talaga naroon ang pulseras na iyon. Dahilan iyon para bahagyang matigilan si Nanay Rosa dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi nabuo ang suporta ng kanyang anak sa kanyang mga ipinaglalaban. Samantala, bumalik na ako sa gym pagkatapos ng 2 araw na pag-leave. Pagkapasok ko sa pinto, masayang bumati ang mga pamilyar kong kliyente na tila walang nangyaring anumang gulo. Pagkakita sa akin, tumawa ng malakas si Mang Lando na halos 60 anyos na. Ilang araw kang nawala, akala ko lumipat ka na ng trabaho. Ngumiti ako. Opo, may inayos lang po akong konting problema. Ayos na ba? Opo, halos ayos na. Tumango ang matanda. Anak, sa buhay, may mga panahong napapagod tayo pero huwag mong hayaang ang iba ang magdesisyon kung gaano ka kahalaga. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa akin ng ilang segundo. Tapos bahagyang yumuko para magpasalamat. Ang klase noong araw na iyon ay naging tulad ng karaniwan. Ang pamilyar na musika, ang tunog ng mga treadmill, ang mga tawanan at pag-uusap ng mga kliyente ay nagpapabuti ng mood ko. Natanto kong mahal ko pa rin ang trabahong ito. Gusto ko ang pakiramdam na makitang nagiging mas malusog ang mga tao araw-araw. At doon ko napagtanto na marami pang mga magagandang bagay sa buhay na naghihintay sa akin sa halip na ikulong ang sarili ko sa isang bahay na puno ng panunumbat. Pagkatapos ng trabaho, tinawag ako ni Ate Tess sa opisina. Nena, may narinig akong problema sa pamilya mo. Kung kailangan mo pa ng leave, sige lang. At kung gusto mong ilipat ang schedule mo sa umaga para mas maayos mo ang personal mong gawain, ako na bahala. Naluluhang napangiti ako. Salamat po, Ate Tess. Matagal akong tiningnan ni Ate Tess. Pagkatapos ay nagsalita. Kung mabuti ang isang tao, makakatagpo rin siya ng mabubuting tao. Minsan nga lang kailangan niyang maglakbay ng malayo bago sila magtagpo. Nang gabing iyon, sumakay ako ng bus pauwi sa probinsya para bisitahin si nanay tulad ng plano. Ang aming maliit na bahay ay payapa gaya ng dati kasama ang balag ng upo sa harapan at ang pamilyar na amoy ng usok mula sa kalan. Pagkababa ko sa bus, agad tumakbo ang nanay ko habang malapad na nakangiti. Bakit ka umuwi na hindi nagsasabi? Niyakap ko siya. Miss na kita, nanay. Hinaplos ng nanay ang buhok ko. Pumayat ka. Tumawa lang ako. Ang hapunan ay naging simple lang gaya ng sinigang na baboy, tortang talong, at paksiw na isda na pamilyar na sa akin bata pa lang. Kumakain kaming mag-ina habang nagkukwento ng mga ordinaryong bagay. Hindi ko nabanggit ang tungkol sa pamilya ng asawa ko. Hindi rin siya nagtanong. Pero bilang ina, may sariling pakiramdam si nanay. Matapos makakain at makapaglinis, hinawakan niya ng dahan-dahan ang kamay ko. Anak, opo, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Yumuko ako. Okay lang po ako. Tiningnan ako ng nanay ko ng matagal. Pagkatapos ay nagsalita. Nang mag-asawa ka, ang gusto ko lang ay magkaroon ka ng masisilungan. Pero kung dumating ang araw na ang bahay na iyon ay hindi mo na nagagawang maging sarili mo, huwag kang manatili dahil lang natatakot kang husgahan ka ng mga tao. Ikaw ang namumuhay sa buhay mo, hindi ang ibang tao. Pagkasabi nito, unti-unting pumatak ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa unang pagkakataon pagkalipas ng ilang araw ng pagpapakatatag. Pinayagan ko ang sarili kong maging mahina sa yakap ng taong walang kondisyon na nagmamahal sa akin. Samantala, sa Maynila ring nung gabing iyon, biglang nakatanggap ng tawag si Mateo mula sa may-ari ng sanglaan sa Ongpin kung saan sinabi ni Yasmin na nabili ang kanyang pulseras. Ang mensahe ng tawag ay maikli, ngunit sapat na para mamutla si Mateo. Pinatunayan ng may-ari ng sanglaan na walang biniling pulseras doon si Yasmin. Matagal na tumayo si Mateo sa balkonahe nang bitawan ng telepono. Ang mga ilaw mula sa kalapit na mga gusali ay tumatama sa kanyang mukha, na lalong nagpakita ng kanyang kapaguran. Ang maikling pangungusap mula sa platero ay naging dahilan para ang lahat ng pilit na paniwalaan niya nitong mga nakaraang araw ay tuluyang gumuho. Kung hindi nabili ni Yasmin ang pulsera sa platerong iyon, bakit sigurado siya doon? Kung sa una pa lang, nagsisinungaling na ang kapatid ko, mayroon pa kayang iba pang itinatago? Huminga siya ng malalim at pumasok sa sala. Nakaupo si Nanay Rosa na nanonood ng balita.
Samantalang nagbabasa ng dyaryo sa tabi niya si Tatay Pedro. Kakarating lang ni Yasmin mula sa labas. May bitbit pang isang paper bag na may bagong damit. Umupo si Mateo kaharap ang kapatid niya. Yasmin, po, kuya? Tumawag ako sa pinagbilhan mo sa ongpin na sinabi mo. Natigilan ang kamay ni Yasmin sa pagbukas ng paper bag. Sanglaan? Sabi ko nabili ko yun sa ongpin. Pilit na ngumiti si Yasmin. Baka nagkamali ako ng tanda. Nagkamali ng tanda o hindi ka talaga bumili roon? Biglang tumahimik ang buong kwarto. Tumingin si Nanay Rosa sa anak. Bakit mo naman tinatanong yan? Patuloy na tiningnan ni Mateo ang kapatid niya. Gusto ko lang malaman ang totoo. Itiniklop ni Yasmin ang bagong bili niyang damit at mahinang sumagot. Matagal na yon, nakalimutan ko na. Hindi na siya nagtanong, pero nag-iba na ang paningin niya. Dahil kilala niya si Yasmin mula pagkabata bilang taong mabilis makaalala kung tungkol sa pera ang usapan. Maging sa isang palda na binili 2 taon na ang nakakaraan, alam niya pa rin ang eksaktong presyo. Ngayong sinabi niyang hindi niya alam kung saan binili ang kanyang pinakamahalagang alahas, ay talagang napakahirap paniwalaan. Halos hindi nakatulog si Mateo ng gabing iyon. Binasa niya ang mga mensahe ko noong 3 taon na ang nakalipas. Mensahe na nagpapaalala sa kanya na magsuot ng jacket dahil nagbabago ang panahon. Mensahe na nagtatanong kung nakakain na ba siya. Mensahe na pinapaalalahanan siyang dalhin ng tatay niya sa check-up. Libo-libong ganoong mensahe, pero kahit isa, wala siyang narinig na reklamo tungkol sa akin o paninisi sa ina at kapatid niya. Kahit noong sinumbatan ako sa isang napakaliit na pagkakamali, nag-text pa rin ako sa kanya. Medyo pagod lang si nanay ngayon kaya mainitin ang ulo kaysa dati. Kausapin mo mamaya para mapasaya mo siya. Habang nagbabasa, lalong bumibigat ang loob niya. Dahil ang taong laging nagpapanatili ng pagkakaisa sa pamilya ay siya pa mismong nakakatanggap ng pinakamalaking sakit. Kinabukasan, maagang-maaga kaming nagpunta ni nanay sa palengke. Namimili kami ng gulay habang nag-uusap sa mga kapitbahay. Masayang kinamusta ng lahat ang trabaho ko at tinanong kung kailan ko dadalhin ang nanay ko sa Maynila para mamasyal. Dahil sa mga simpleng katanungan, na-realize ko na may espesyal na kapayapaan ang probinsya kung saan inaalagaan ng mga tao ang isa't isa sa pagiging totoo, hindi sa mga panghuhusga. Bandang tanghali, tumunog ang telepono ko mula sa isang hindi kilalang numero. Sumagot ako. Hello? Ang boses ng babae mula sa kabilang linya. Ikaw ba si Nena? Opo, ako si Tita Carmen mo, pinsan ng nanay ni Mateo. Medyo nagulat ako. Magandang araw po, tita. Ngumiti ng mabuti si Tita Carmen. Tumawag ako para magtanong ng isang bagay lang. Kamusta ka na? Ngumiti ako. Mabuti po, tita. Narinig ko ang tungkol sa mga nangyari kamakailan. Natahimik ako. Nagpatuloy siya. Nandoon din ako nang mangyari iyon. Mahina akong sumagot opo. Pasensya ka na at wala akong nasabi upang ipagtanggol ka noon. Nang marinig ko iyon, gumaan ang pakiramdam ko. Sinabi ko, hindi po ninyo kailangang humingi ng tawad. Matanda na ako kaya mabagal akong mag-react. Pero pag-uwi ko ay naawa ako sa sarili ko. 3 taon ka nang laging nasa unahan at likuran tuwing may okasyon at handaan sa pamilya, ikaw ang palaging nag-aasikaso ng bawat pagkain. Hindi ako naniniwalang isang taong kasing sipag mo ay gagawa ng kalapastanganan. Naiyak ako. Hindi mahaba ang tawag ngunit sapat na para maunawaan kong may mga tao pa ring nakapansin sa pagsisikap ko. Hindi lang nila nagawang sabihin agad. Samantala sa bahay ni Mateo, tinawag ni Tatay Pedro ang kanyang anak na lalaki sa kanyang silid tulugan ng tahimik. Kumuha siya ng isang lumang kahon. Buksan mo to. Puno ng kuryosidad na binuksan ni Mateo. Sa loob ay mga sobre na may mga buo pang pera. Ano po ito, tatay? Malungkot na ngumiti si Tatay Pedro. Pera na binigay ni Nena sa akin. Nagulat si Mateo. Kailan pa po niya to ibinigay? Sa tuwing may pinapaayos ako, bumibili ng gamot, o kahit sa simpleng gastusin, palagi siyang nagbibigay ng palihim sa akin, tapos sinasabing, "Huwag kong sabihin sa nanay mo, dahil baka magalit daw." Tumahimik si Mateo. Nagpatuloy si Tatay Pedro. Minsan binalik ko yan tapos nakangiting sinabi sa akin, na para sa akin lang to at hindi para magyabang. Nakatingin lang si Mateo sa mga hindi nagalaw na sobre. Hindi niya alam ang tungkol diyan. Mabagal na sinabi ni Tatay Pedro, "Anak ko, ang pagiging asawa, hindi lang tungkol sa paggawa ng pera." Tumingala si Mateo. Ang pinakamahirap ay kung paano protektahan ang taong pinili mong makasama sa buhay mo. Tila tinamaan ang kalooban ni Mateo ng mga salita ng kanyang ama.
Naalala niya kung gaano kadaming beses akong nakatayo mag-isa sa kusina habang nagtatawanan ng iba, kung paano ko tahimik na iniligpit ang kinainan habang inisip niya itong simpleng obligasyon lang. Sa araw lang na ito, naunawaan niya na hindi lahat ng pagsasakripisyo ay natural o obligado. Nang hapong din yun, habang nag-aayos ng cabinet si Yasmin, biglang may natanggap siyang mensahe. Noong nakita niya kung kanino to galing, mabilis niyang nilock ang screen. Kasabay ng pagdaan ni Mateo sa kwarto niya, nakita ni Mateo ang mensaheng nag-pop up, "Iniwan niyo ang resibo dito." Tinago niya agad ang telepono sa kanyang bulsa. "Kailangan mo ba ako, kuya?" Tiningnan muna siya ni Mateo ng ilang segundo, tapos mahinahong sumagot, "Wala." Tumalikod na siya at umalis. Ngunit sa isipan niya ay patuloy na bumabalik ang "iniwan niyo ang resibo." Dahil alam niya na andyan na ang katotohanan, ngunit walang kakayahan at tapang ang kanyang kapatid para harapin yon. Habang sa malayo, hindi ko alam na umaandar na ang gulong ng katotohanan. Unti-unting nililiwanagan ang misteryo. Dumagdag pa ako ng 2 araw sa probinsya at umuwi sa Maynila kinabukasan ng umaga. Binagtas ng bus ang malawak na kalsada pabalik habang nakikita ang berdeng bukirin hanggang abot tanaw. Pagaan ng pagaan ang kalooban ko dahil sa wakas, matapos ang matagal na panahon, wala nang pabigat na dinadala. Desidido na rin akong harapin ang aking buhay nang nag-iisa at papangalagaan ang sarili kong dignidad. Walang ibang makakapagdesisyon ng aking halaga kundi ako. Noong dumating ako ng Maynila, dumaan muna ako sa gym bago dumiretso sa maliit na inuupahang apartment sa tulong ni Ate Tess. Lumang apartment ito ngunit napakalinis. Mayroon itong isang kwarto at maliit na balkonahe para pagtanawan ng labas. Ang may-ari ng bahay ay isang matatandang mag-asawa na napakabait. Nang nakitang umupa ako ng mas matagal, masayang ngumiti ang babaeng matanda at sinabing, "Gawin mo tong parang sarili mong bahay. Huwag kang mag-alala." Mabilis na nilagdaan ang kontrata at naglipat na ng paunti-unti ng mga gamit. May iilan na ding nakabalot sa karton na aayusin ko mamaya. Tapos noon naramdaman ko na mas magaan pa pala to kaysa sa malaking bahay ng asawa ko dahil dito ay walang huhusga sa akin. Habang nagpupunas ako ng lamesang kahoy, nag-vibrate ang telepono at si Mateo ang tumawag. Nakatitig lang ako ron pero sinagot ko rin. "Kamusta ka?" "Ayos lang ako." "Maaari ba tayong mag-usap sandali?" Natahimik ako sa saglit na segundo bago sumagot. "Bakit po ba? Dahil ba nagbabalak na bumalik na tayo sa dati?" "Wag na lang." Sa kabilang linya, malalim na humugot ng buntong hininga si Mateo. "Hindi ganoon yon. Gusto lang kita makita." "Sige, magtagpo tayo pag 6:00 sa coffee shop sa tapat ng parke." Pagkarating sa takdang oras, nandun na agad si Mateo na naghihintay. Kitang-kita na ang mukha niya ay namayat. Mukhang walang ginawa, kundi ang mag-isip. Parehong nakaplansa at bihis pa rin yung polo shirt ngunit bakas ang matinding pagod sa kalagayan niya ngayon. Pag-upo ko, umayos din si Mateo ng upo. "Salamat at pumayag kang makipag-usap." Dahan-dahan akong tumango at magkaharap kami ron nang di man lang nagsasalita, tanging tunog lamang ng kapehan ang maririnig. Sumagot siya, "Pasensya na." Tiningnan ko siya. "Sa alin?" "Sa nangyari nung nakaraang araw at di ako nakapanig at nagtanggol sa'yo." Ngumiti lang ako. "Alam mo ba na bago tayo magkausap, hinihintay ko rin sana itong salitang ito. Pero simula noong narinig ko na yan sa iba, naisip kong baka huli na, o hindi na kaya kailangan pa." Nanatiling tahimik siya. Tingin ko rin kasi ako yung mali, dugtong niya. Sagot ko naman, "Hindi ka mali dahil hate mo. Oh, nagkamali ka kasi mas takot kang mapagalitan ng magulang mo. Mas kinatatakutan mo pang sumira ng samahan niyo kesa ipagtanggol ang asawa mo." Tila ba nahihirapan siya, pero sumagot, "Aayusin ko ito, mahinahon ako." Pwedeng ayusin, pero may mga pagkakataong kahit minsan lang magkamali ang tao, kayang mabago nito ang lahat ng mabilisan. Bumuntong hininga si Mateo. "Inaalam ko na rin yung tungkol sa bracelet kung nasaan na yon." "Walang halong hiwaga," sabi ko. "Ibig sabihin lang, marami talagang butas sa kwento nila." Hinawakan ko ang tasa ko ng kape at hinalo. "Di mo kailangan isalaysay sa akin kung para saan pa yan." Dahil mula noong umalis ako, iniwan ko na rin ang obligasyon na patunayang di ako nagnakaw. Nagulat si Mateo habang dahan-dahan ko itong dinugtungan. Yung naniniwala sa akin di kailangan ng patunay, ngunit pag walang tiwala, magsasayang lang tayo ng panahon sa pagtatanong at pag-amin. Noong araw na yon, lalo kaming nagkalayo sa isa't isa. Naghiwalay kami, ng tahimik. At nang lumingon ako palayo nang nandun si Mateo, na pinapanood akong umaalis,
Dama kong magkalayo na ang mundo namin at hindi na muling babalik pa sa dati. Kinagabihan sa hapunan ng pamilya nila ay may biglang kumatok. Isang lalaking nasa 40 taong gulang na nakatayo at magalang na nagtanong sa pintuan. Pwede po bang makausap si Yasmin? Andito po ba? Narinig iyon ni Yasmin. Opo, ano yon? Kinuha niya ang envelope mula rito. Naiwan po ninyo yung resibo sa sanglaan namin. Nang makita ni Yasmin ang logo ng envelope, unti-unting namutla si Yasmin. Salamat po. Agad niyang kinuha. Ngunit hindi yon nakalagpas sa mga mata ni Mateo dahil alam niyang logo yon ng sanglaan. Hindi ito yung platero na sinabi ni Yasmin dati sa ongpin. Mabilis nilock iyon ni Yasmin at si Mateo mahinahong nagsabi. Anong papel yan? Wala ito. Pwede ba malaman? Wala, di na kailangan. Sumingit si Nanay Rosa. Anong meron dyan at ba't tinatago mo? Nagsinungaling si Yasmin. Basta resibo lang yon. Si Tatay Pedro'y lalong nagduda din, habang si Mateo ay sigurado na sa nakikita at tumayo. Dahil pag pinilit pa ay lalo pa itong magwawala para pagtakpan. Kaya mas mabuti lang din na pumunta siya mismo sa sanglaan kinabukasan. Pumasok muna siya sa eskwelahan saka dumiretso sa sanglaan. Natanto niyang kailangan niya pa itong patunayan sa pamilya niya. Kaya pumasok siya sa pinto habang umaasang makikita niya ang totoo. Hindi siya nagpunta doon para manggulo. Gusto lang niyang manigurado upang maputol lahat ng kasinungalingan. Baka nga may nakalimutang resibo lang talaga si Yasmin. Ngumiti ang babaeng namumuno sa sanglaan. Ano po ang maitutulong ko? Kinuha ni Mateo ang sobre at ang pangalan niya. Gusto ko po itanong yung tungkol sa naiwan pong resibo na ipinadala niyo kahapon. Tiningnan siya ng babae. Kayo po yung kapatid ni Ma'am Yasmin, tama po ba? Opo, sagot niya. Kahapon po kasi naiwan niya lang po sa amin yung resibo na yan nung dumaan siya. Nagtanong si Mateo. Kung makakatulong sana kung anong transaksyon ang ginawa, medyo nag-iingat ang babae. Bilang pagsunod sa aming panuntunan, dahil andyan na rin po ang manager, sasabihin ko na po. Nagsangla po siya ng alahas rito nung isang linggo. Tila huminto ang mundo ni Mateo. Bracelet po ba? Tumango ang babae. Opo. Napapikit si Mateo matapos marinig iyon. Naroon pa ba yon? Wala na po. Nung isang araw lang ay tinubos niya na rin. Biglang nablangko si Mateo habang naglalakad palabas dahil alam na niyang hindi totoong may nagnakaw. Bumigat ang kanyang puso at isipan. Naalala niya ang paningin ko noong paalis ako ng bahay. Walang sino man ang kailangang magpatunay ng kamalian kung buo sana ang tiwala mula sa simula. Samantala, ako naman ay nasasanay na sa bago kong pamumuhay at pinagmamasdan ko lang ang paligid sa bintana. Tahimik na kumakain ng konting pagkain gabi-gabi na mag-isa, na minsan ay naiiwang nag-iisip sa mga lumipas na problema. Nandoon siya sa labas minsan at nag-alok ng kapirasong paliwanag. Noong tanghali, hiningi ko yung pananaw ni Ate Tess nang magtanong siya kung nagkita na kami ni Mateo. Sagot ko kay Ate Tess, kahit paminsan nagkasama kami at may nabuo ay hinding-hindi ko na makakalimutan ang nagawang matinding epekto noon. Mahirap nang iwaksi. Sumang-ayon si Ate Tess. Ganyan sana mapili dahil mas mapapabuti pa yung trabaho mo kaysa isipin ang nandun ka pa pero may tinatago silang baho. Lalo na pagka mas malalim na iyan pagtagal. Sa gabi pagkatapos ng trabaho, umuwi si Mateo sa bahay nila bitbit ang katotohanang natuklasan niya. Napakatahimik sa bahay. Nang pumasok siya, nagsalita siya ng mariin, mabigat ang kanyang paningin. Nung hapunan ng lahat, nilapitan niya sila at tumayo. Si Yasmin ay nandoon. At si Tatay Pedro ay napatigil sa paggalaw nung inilabas niya ang totoo. Galing ako sa pawn shop. Hindi totoong nawala ang bracelet mo, Yasmin. Di ba isinangla mo yon nung nakaraan at tinubos mo lang ulit? Napatingala ang tatay niya at si Nanay Rosa. Yasmin, totoo ba yon? Sumagot siya ng nanginginig. Hindi makapagsalita si Yasmin. Ang tanging nasabi ni Mateo sa kapatid ay, gusto ko malaman mo, ako na naniniwala. Sabihin mo kung ano ginawa mo at bakit ka nagsinungaling sa amin. Namutla si Yasmin, umatras ang dila niya sa takot. Halos dinidinig na lang ang paghinga nila sa tahimik na silid. Naisip ni Mateo ang iniwan niyang asawa at ang ginawa niyang pananahimik sa loob ng 3 taon na nakasakit sa taong walang kasalanan. Hindi na kinaya ni Yasmin na itago. Oo, sagot niya at napasinghap si Nanay Rosa. Totoo? Paanong totoo? Umiyak si Yasmin nang mapagtanto niyang ang binintangang magnanakaw ay inosente pala at ginawa niya lang yon para itago ang kanyang problemang pinansiyal. Sino ang nagsabi at nagturo mong ninakaw siya naman pala?
Umiiyak ang kapatid ni Mateo nang magsimulang umamin. Namatay ako sa inggit kay Ate Nena dahil pakiramdam ko pabor sa kaniya si nanay. Nagsinungaling ako dahil ayokong mapagalitan noong isinangla ko. Akala ko madali lang pagtakpan hanggang sa mabili ko ulit. Tapos napahamak na ang lahat. Nanginig na si Nanay Rosa nung matuklasan niya. Sa lahat ba ng taon, inuna niya ang maling akala para protektahan ang paboritong anak at pinagtabuyan ang mabuting manugang? Nagalit si Tatay Pedro. Dahil sa isang kasinungalingan mo, napaalis natin si Nena. Sabi ni Mateo, hindi lang kayo, kaya rin akong nagkamali. Kaya magsusorry ako pero kasalanan ko eh. Umamin si Mateo ng kanyang pagkukulang. Nanahimik si Nanay Rosa ng maghapon, hindi nakatulog, at noong napunta siya sa ref, nakita niya pa rin yung mga inayos ko na pagkain na nilagyan ng paborito niya. Na-realize ni Nanay Rosa na nawalan siya ng ginto noong pinagtabuyan niya ako. Samantala sa akin na unti-unti kong naisabuhay ang bagong simula, patuloy ako sa trabaho at nakikita ko silang umaasenso pero lalo kong naramdaman ang saya nang makatanggap ako ng tawag mula kay Tatay Pedro. Anak, pasensya na sa mga nangyari. Hinding-hindi ako nagalit. Nalaman na namin na hindi talaga ninakaw iyon. Wala kang pagkakasala sa amin. Sana mapatawad mo kami. Ngayon ay kalmado na ako dahil alam kong wala na akong puwang para sa galit. Hindi ko na kailangang magpatunay pa at payapa na ang aking kalooban. Nakatitig ako sa bintana sa syudad, batid kong tapos na ang yugtong iyon. Nakita naman ako ni Ate Tess. Sa susunod na buwan pwede ka na ma-promote bilang head coach. Wala man akong akala na natulungan niya din ako. Ngunit kahit naging biktima tapos walang naniwala sa'yo, kung patuloy kang gagawa ng mabuti, makakamtan mo rin ang hustisya. Mas maganda nang maipakita mo ang totoong ikaw kaysa magpaapekto sa mga matang ng husga sa'yo ng saglit. Uuwi sana ako sa probinsya ng saglit pero napadalawang isip kasi may tumawag mula sa pamilya niya, si Nanay Rosa. Nena, pwede ba tayong mag-usap? Makikipag-usap po kami bukas ng linggo. Gusto lang kitang makita at humingi ng tawad. Napatingin ako, linggo po? Pwede po sa labas. Pagdating ng hapon ng linggo, nakipagkita ako sa coffee shop. Sina Nanay Rosa pati na si Tatay Pedro nandoon naghihintay na tahimik habang napapansin ko nang namumuti na rin ang buhok niya. Tila ba tumanda siya ng husto sa nangyari. Ibinigay niya sa akin ang isang kahon. Pwede ka bang umupo sandali? Inilabas ni Nanay Rosa ang maliit na kahon na naglalaman ng nakaraang natirang naipit sa kwaderno ko. Ibinigay ni Nanay Rosa yung pera. Ito yung pera mong pinatabi para sa amin. Na-realize kong wala ka palang kasalanan tapos itinaboy ka namin. Napaluha ang matanda. Kahit hindi ka na bumalik sa amin, naiintindihan namin. Natakot ako kasi ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Sa pananahimik at panghuhusga ko, hindi ko na mabubura yon, sabi ni Nanay Rosa, at saka lumapit si Yasmin. Umiyak si Yasmin na sinabing, Ate patawad, nadamay ka kasi naiinggit ako noon, kasalanan ko kung bakit ka nahusgahan at nasira. Humingi siya ng tawad. Sumagot ako ng walang kibo ngunit totoo, pinapatawad ko na kayo. Naniniwala akong magbabago ka pa ng tapat. Inayos ni Nanay Rosa ang sarili habang tumutulo ang luha. Sumunod na dumating din si Mateo. Nag-abot din si Mateo nang magsalita ako. Hindi na ako magpapapilit bumalik dahil mas magandang bigyan natin ng espasyo ang isa't isa. Mas mabuting maghiwalay na tayo ng formal at maayos para tuluyan na nating matanggap ang lahat at hindi na nating masaktan pa ang isa't isa. Pagkatapos ng maayos na usapan, napabuti din ako at wala man lang nakakapagod na emosyon. Kinabukasan, ginawa din nila ang tama. Si Nanay Rosa ay bumait na, nakikinig sa mga kapitbahay, at saka naman si Mateo ay lumipat ng ibang eskwelahan upang maitatag ang kanyang daan palabas nang nakikita ang kalayaan sa kanya na magdesisyon ng mas malalim. Nakapaghiwalay rin kaming formal na formal. Kahit na nagkahiwalay kami, kinuha ko pa rin ang perang naipon ko at nakatanggap ako ng text galing kay Nanay Rosa ng, kumain ka na ba? Sumagot ako ng, opo salamat, na may kapayapaan. Kahit di na kami mag-asawa, napapatawad din kapag hindi ipinipilit na balikan nang walang mali siya kundi ibinabaon na lang sa magandang alaala dahil tapos na. Isang araw, naging guest speaker ako sa isang event at nanood doon si Mateo pati si Nanay Rosa sa pagbibigay ko ng speech. Kapag nahusgahan ka ng tao, hindi iyon basehan ng iyong pagkatao. Minsan, kailangan mong lumayo para maitatag ang sarili kaysa mabuhay para husgahan. Lahat naman tayo pwedeng magkamali, sana gamitin natin ang lakas upang magpatawad at palayain ang nakaraan. Ito ang pinakamahirap ngunit kayang-kayang gawin.
Pagkatapos ay umalis na silang nakangiti. Mag-iingat ka lagi, sabi ni Nanay Rosa. Sa katapusan, nabawi ko ang payapang kalagayan. Bumisita na kami ni Nanay sa isa't isa sa probinsya, nang walang gulo kundi tanging kapatawaran. Ika nga, hindi mahalaga kung makalimutan ng iba ang ginawa mo. Basta't alam mong hindi ka nang iwan at ipinagtanggol mo ang tama bago mahuli ang lahat. Bago nating tapusin ang kwentong ito ngayon, hayaan ninyong maupo ako rito sandali at magnilay-nilay kasama ninyo. Hindi para pag-usapan kung sino ang tama o mali, at hindi rin para alalahanin muli ang mga pasakit na pinagdaanan ng mga tauhan. Sapagkat ang pinakamahalagang aral ng isang kwento ay hindi kailanman matatagpuan sa mga trahedyang nagpapaluha sa atin, kundi sa mga aral na nananatili sa ating puso matapos matuyo ang mga luhang iyon. Ang buhay ay totoong napakahaba, ngunit napakaikli rin. Sapat ang haba nito para makagawa tayo ng mga pagkakamali. At napakaikli rin, sa puntong kung minsan ay napagtatanto na lamang natin na tayo'y nagkamali noong ang taong gusto nating panatilihin ay tahimik nang naglakad papalayo. May mga paghingi ng tawad na maaari pang sabihin, ngunit hindi na maibabalik ang panahon. May mga pintong sumara na, hindi dahil nawala na ang pagmamahal, kundi dahil masyado nang napagod ang isang tao sa pagpapanatili ng isang pamilya, ng mag-isa na dapat sana'y binubuo ng dalawang panig. Ang higit kong naiisip sa kwentong ito ay hindi ang tungkol sa maling akala o ang tungkol sa pagsisisi, kundi isang napakasimpleng katotohanan sa buhay. Ito ay ang nakasanayan na ng mga tao na ituring ang mga mabubuting bagay na mayroon sila bilang isang bagay na natural lamang. Isang mainit na pagkain sa mesa tuwing hapon, malinis at maayos na damit sa kabinet. Pangungumusta kapag pabago-bago ang panahon, isang baso ng tubig na dumating sa tamang oras. Ang lahat ng ito ay tila maliliit na bagay, kaya akala ng iba ay natural lang na nariyan, ngunit walang pag-aalaga na kusa lang lumilitaw ng walang nagpapagod at walang sakripisyong nananatili ng kusa. Sa likod ng mga ordinaryong bagay na ito ay laging mayroong sakripisyo ng panahon, atensyon, pagmamahal, at kahit ang mga pagkakataong inuuna ang iba bago ang sarili. Madalas sabihin ng marami na ang pamilya ang lugar na laging binabalikan. Tama iyon, ngunit sa tingin ko ang pamilya ay dapat ding maging lugar kung saan gugustuhin ng isang tao na bumalik. Gustong bumalik dahil may respeto roon. Gustong bumalik dahil andoon ang mga salitang nagpapakita ng malasakit. Gustong bumalik dahil kapag ikaw ay pagod na pagod, may magtatanong ng, "Kamusta ka ngayon?" At hindi, "Ano ang nagawa mo para sa pamilya ngayon?" Maaring napakalaki, napakaganda, at napakayaman ng isang bahay, ngunit kung walang pangunawa, mananatili itong isang malamig na estruktura. Sa kabilang banda, ang isang maliit na bahay na may simpleng pagkain, ngunit puno ng pamilyang marunong makinig, nagpaparaya sa isa't isa, marunong magpasalamat at humingi ng tawad sa tamang oras, ang lugar na iyon ang tunay na tahanan. Sa buhay, lahat tayo ay maaaring magkamali. Maaaring dahil sa pagmamahal sa sariling anak, ay hindi sinasadyang masaktan ng isang ina ang manugang. Maaaring dahil sa sobrang bait ng asawa, ay piliin niyang manahimik sa panahong dapat siyang magsalita. Maaaring dahil sa pansamantalang inggit ng isang kapatid, maiwala niya ang tiwala ng buong pamilya. Ngunit ang tumutukoy sa dangal ng isang tao ay hindi ang kawalan nila ng pagkakamali, kundi ang pagkakaroon ng tapang na itama ito matapos nilang mapagtanto na sila ay nagkamali. Nais ko ring mag-iwan ng mensahe sa mga anak at manugang sa bawat pamilya ng isang napakasimpleng aral. Ang paggalang sa magulang ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap sa lahat ng kawalang katarungan. Mas lalong hindi nangangahulugan ng pananahimik sa harap ng mali ang pagiging masunurin. Ang pinakamagandang mukha ng paggalang ay kapag napananatili natin ito nang hindi isinusuko ang ating sariling dignidad. Darating ang araw na tatanda rin tayong lahat. At ang iiwan natin sa ating mga anak at apo ay hindi kung gaano kalaki ang ating bahay o kung magkano ang ipon natin sa bangko, kundi kung paano tayo namuhay at kung paano nating trinato ang ating pamilya at ang mga taong mas mahina sa atin. Bilang pagtatapos sa kwentong ito ngayon, umaasa ako na bawat isa sa atin, sa ating pag-uwi, ay matututong magsalita ng may higit na lambing, mas maging mapagpasensya, mas magpasalamat at humingi ng tawad ng mas maaga. Dahil minsan, ang isang tapat na salita sa tamang panahon ay maaaring magsalba ng isang tahanan, samantalang ang sandaling galit at pananahimik sa maling pagkakataon ay sapat na para magdulot ng pagsisising dadalhin habang buhay.
Salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa huling sandali. Naway laging panatilihin ninyo ang isang mapayapang puwang sa inyong puso para mahalin ang pamilya, maging mabuti sa lahat, at magkaroon ng pangunawa upang kahit ano pang dumating na unos, ay nariyan ang liwanag ng pagmamahal na gumagabay sa atin. Hanggang sa muli nating mga kwento, kung saan hindi lamang tayo nakikinig, kundi natatagpuan din natin ang ating mga sarili,